kaloob ng Panginoon. Amen po ba? And then, yun din, nabibless po ako sa inyo, lalo na sa mga hardworking na nandito nagtatrabaho para sa kanilang pamilya. Instead of that, di ba, you serve God. Amen. Instead of that, meron kayong a heart to serve God. Kaya, these past few days, parang praying ako sa Panginoon. Sabi ko, Lord God, ano ang ibabahagi ko? Anong isi-share ko? Then, suddenly, I came up to the point na pina-evaluate ng Panginoon yung mga pinagdadaanan ng mga workers dito ng Panginoon. Nakita ko, na monitor ko, na grabe, talaga sabi ko, faithful ang Panginoon, sabi ko. So, before I step up sa aking topic, pwede po ba tayong pumikit sa umagang ito at manalangin? Panginoong Jesus, sa umagang ito, Panginoon, Lord, Ikaw po ang siyang mataas. Lord God, Ikaw po ang siyang makita, Panginoon. Lord, hindi ako, Panginoon, bagkus Ikaw ang salita mo, Panginoon, Lord God. And right now, Panginoon, open our ears, Panginoon, our spiritual understanding, Panginoon, Lord God. Father, right now, we declare, Panginoon, that we are receiving your word, O God, Father. And this day, Panginoon, meron kang gagawin, Panginoon. Lord, meron kang plano, Panginoon, sa buhay ng bawat isa, Panginoon. Right now, tago mo ako, Lord God. In mighty name of Jesus we pray. Amen and amen. So, ang topic ko for this morning is pinagbuklod-buklod ng mga napadiscern ng Panginoon, nang napavisual ng Panginoon sa aking isipan ng puso. It's all about serving God leads to preparation. Amen. Amen. So sa paglilingkod po natin, di ba, kailangan natin talaga meron tayong paninindigan. Paninindigan na meron tayong kinakapitan. Ano yun? Sino kinakapitan po natin? Ang Panginoon. Amen. So right now, ang ating teksto matatagpuan po sa Matthew chapter 25, verse 35 to 40. Ito po yung verse na to, ito po yung pinakagusto kong verse kasi ito po yung tinatanong ko sa Panginoon, yung pagbabalik ko sa Kanya ng paglilingkod niya. Amen. Sabi po dito sa 35, For I was hungry and you gave me something to eat. I was thirsty and you gave me something to drink. I was a stranger and you invited me in. Amen. 36, I needed clothes, and you clothed me. I was sick, and you looked after me. Amen. I was in prison, and you came to visit me. 37, the righteous will answer him. Sabi niya dito, Lord, when did we see you hungry, and feed you, or thirsty, and give you something to drink? When did we see you a stranger, and invited you in, or needed clothes, and clothed you? 39, when did we see you sick or in prison and go to visit you? The king will reply, sabi dito, truly I tell you, whatever you did for one of this list of these brothers and sisters of mine, you did for me. Sabi ng Panginoon. Tingnan niyo po yung puso ng Panginoon. Even He's the highest of all, di ba? Still He serves us. Amen. Nakikita niyo yung kabutihan ng Panginoon. Alam niya yung pangangailangan po natin. He is God. Amen po ba? He is Lord. Pero yung He leveled Himself just to show us how humble He is. Parang pinakita yung pagiging pagpapakumbaba niya para tayo abutin. Para ipakita yung pagiging Father niya sa atin. You see? Gaano siya magpakumbaba? Yung service niya sa atin, paano niya tayo paglingkuran. Tama po ba? As His children, di ba? Mapapawaw ka na lang. Pakisabi sa katabi mo, wow! Wow! Diba? Kung paano niya iparanas sa'yo, amen? Paano niya iparanas sa'yo, o ipadama sa'yo yung pagiging ama niya, amen? Mapapawaw ka na lang. Amen? So, nung binabasa ko, ito yung gusto kong sabihin sa Lord talaga, Lord, the purpose of my life in this world is to serve you. Amen. Amen. Ito pala yung kahulugan ng buhay ko. Hindi para magkaroon ako ng mga garang kotse, magkaroon ako ng mga gandang damit. Amen? Hindi lang para makita ka, Panginoon, hindi lang para isik ka, but to serve the Lord. Amen. Paglingkuran ng Panginoon.
Amen. So marami sa atin, sa mga kababayan natin, they need talaga ng salvation Amen. Nakikita natin yung buhay nila. Di ba, sinasayang nila sa wala. Di ba, sinasayang nila yung oras nila sa walang kamunduhang bagay. Amen po ba? So, nabuksan ko dito sa Proverbs 27 verse 1. Sabi dito, do not boast about tomorrow, for you do not know what a day may bring forth. So, dito ko napagtanto, alam niyo, meron tayong sometimes pagiging mayabang. Amen? Sa mga hindi pa nakakakilala sa Panginoon. Bakit? Pag in-invite ka, sasabihin mo, ay, next Sunday na lang ako a-attend. Amen? Pag in-invite ka sa gawain, ay, next week na lang po. Amen? Tama po ba? Meron mga ganun tayong katangian, di ba? Pero nakakatiyak ka ba na bukas ay buhay ka pa? That is the point. Amen? Nakakatiyak ka ba na bukas is you are still alive? Amen? So, alam niyo ba sa Bible, meron tayong 8,000 promises. Gaya nga ng team natin, nung anniversary, Jeremiah 29 verse 11, that is the promise of the Lord. Tama po ba? Pero wala sa pangako ng Diyos ay bukas ni buhay ka. Amen? Wala sa pangako ng Panginoon na bukas ay buhay ka pa. Kaya ngayon na yung tamang panahon. Sabi mo, tamang panahon na! Amen, tamang panahon na! Diba, tamang panahon na palang maglingkod. This is the right time to serve God ng buong puso. Buong buhay. Ialay mo na yung buhay mo sa Panginoon. Huwag ka na maghesitant. Amen. Kaya yung service mo, diba, huwag mo na itong ipagpabukas. Amen. Huwag mo na sabihin, bukas na lang ako atin ng Bible study. Bukas na lang ako ay pagod ako, bukas na lang ako online sa prayer meeting. Amen? So this is the time, di ba? Kaya huwag mo nang next Sunday. Why? Because death is unstoppable. Death is unavoidable and death is unpredictable. Amen? Kaya, kapatid, habang nabubuhay tayo, ibigay na natin yung buong buhay natin sa Panginoon. Kaya ngayong kamatayan, hindi mo maiiwasan. Hindi mo mapipigilan. Tama po ba? At darating na hindi mo nalalaman. Amen? Amen? Kaya, pagyayabang din yung parang, sa church na tayo, hindi bukas na lang, di ba? Alam mo ba, nabuhay ka pa bukas? Di ba? Hindi po natin alam. Amen po ba? Kaya wala nang next time, wala nang bukas, kasi bukas baka patay na po tayo. Amen? That's a reality, di ba? Reality natin yan, hindi mo alam. Amen? Di ba sinasabi nga natin, next year na lang ako magpapabautismo. Amen, darating yung bautismo. Magkakaroon tayo ng baptism next week po ba? Amen, so tara na, magpabautismo na tayo. Amen, next year na lang ako kakanta. Next year na lang ako magkakaroon ng special number. Di ba? Next year na lang ako mag-worship sa Panginoon. Ulitin ko, wala nang next time. Amen, wala nang next time. So hanggang nabubuhay po tayo, meron pa tayong oras, ibigay muna natin yung buhay natin sa Panginoon. Tama po ba? May lakas ka pa na maglingkod, umawit sa Panginoon. Amen, ibigay mo na yung buong boses mo sa Panginoon. Kaya bakit? Hindi natin alam, baka mamayang gabi kunin ka na ng Panginoon. Kaya dapat maging prepared ka, kaya nga serving God leads to preparation. Di ba? Did you know meron po, alam niyo po ba yung buhay sa Bible ng isang parable of the rich fool? Amen. So buksan po natin dito. Ano po yung sabi ng parable of the rich fool siya? Luke chapter 20 verse 12. Sabi po dito, sabi niya dito, kaya nasabi niya sa kanyang sarili, di ba? Ito yun. Ano ang gagawin ko ngayon? Sabi niya. Wala na akong paglalagyan ng aking mga ari-arian. Amen. Alam ko na, sabi niya, nakapag-isip siya. Ipagigiba ko ang aking mga kamalig at magpapatayo ako ng mas malalaking paglagyan. Sabi niya, doon ko ilalagay ang aking mga ani at ibang ari-arian. Pagkatapos, ay sasabihin ko sa sarili ko, amen, marami ka ng ipon. Amen? Para sa mahabang panahon at kaya magpahinga ka na lamang, kumain, uminom at magpakasaya. Tingnan yung character ng isang rich fool, amen? Di ba? Siya yung uwi ng isang tao na prioridad niya ang kanyang sarili lamang. Amen? Sarili, umiikot ang kanyang mundo sa kayamanan, sa pera, amen? Kaya ang hindi niya nakikita, ang hindi niya alam, that night, sabi ng Panginoon, ngunit sinasabi sa kanya ng Diyos, hangal,
sa gabi rin ito, babawian ka ng buhay. Amen. Kanino mo ngayon mapupunta ang mga inalaan mo para sa iyong sarili? Sabi ng Panginoon, di ba? Alam niyo mga kapatid, nung binabasa ko ito, oo nga no. Sabi ko, habang nabubuhay talaga ako, dapat maglingkod na ako. Bakit? Hindi pa ako prepared. Look, maliliit pa yung anak ko. Maliliit pa yung anak ko. Kailangan pa nila ng pag-aaral, di pa stable yung kaya hinahanda ako ng Panginoon. Hinahanda ako sa mga ganitong sitwasyon. Amen? Kaya nga kapatid, ngayon ka na maglingkod, ngayon ka na lumuhod, ngayon ka na umiyak, ngayon ka na magsisi, at ngayon ka na magtapat sa Panginoon. Amen? Amen? Huwag mo nang ipagpabukas. Sabi mo sa katabi mo, huwag mo nang ipagpabukas. Amen? Tama nga. Ipagpabukas. Diba? Ito yun, maraming mga tao talaga na hindi natin, kumbaga, pag ini-invite natin, ay sis, di ba, alam ko meron kayong mga kaibigan, tama mo ba? Pero hindi nyo kasama ngayon. Tama? Did you try na in-invite sila? Anong sabi? Diba? Marami tayong mga kaibigan na talagang hindi pa nila alam. Pero darating ang panahon, kakailanganin mo ang Panginoon. Amen? Alam mo ba na yung darating na panahon na yun, kailangan mo ang Panginoon? Bakit? Ang sabi nga sa Philippians chapter 2 verse 10, every knee should bow in the name of Jesus, and every tongue will confess that Jesus is Lord. Amen. Kaya ngayong maraming mga tao masyadong mayayabang. Hindi nila alam, di ba? Di ba? May pera na sila, may kotse na sila, may trabaho sila, marami silang negosyo. Di ba? Marami pang ari-arian, malakas pa ang buhay nila, marami pang property, di ba? Maraming negosyo, hindi pa nalulugi. Amen? Pwede pa silang pumunta sa iba't ibang lugar, pumunta ng Japan, Amerika. Di ba? Pwede nilang ma-accumulate, ma-accommodate yung sarili nila, yung buhay nila. Pero kapag there will be a time, di ba, magkakasakit ka. There will be a time, manghihina ka. And there will be a time, na tatawagin mo ang Panginoon. Yes. Amen. Amen? Kaya, God is leading us, kung baka nililid tayo sa tamang preparation. Amen. Amen. Nililid niya tayo sa ganitong sitwasyon. Amen. Para pag dumating yung time, alam niyo ba, kaya ang mga Kristiyano most of the time, ang akala nila blessed. Hindi lang puro blessing. Ang pagiging isang Christian. Amen? When I hear the sister's testimony, di ba? Nagsiserve siya sa Panginoon, pero kinuha yung kanyang mahal sa buhay. That's on Wednesday, right? Diba? Pero ang nakita ko doon, na-visual ko doon, tignan mo tong sister na to, piniprepare siya. Alam niya, habang nandito siya sa Hong Kong, piniprepare siya ng Panginoon kasi darating yung panahon, mawawalan siya ng mahal sa buhay. Kung hindi ka prepared, maaring masaktan ka, maaring sisihin mo ang Panginoon na, Lord, bakit mo kinuha yung mahal ko sa buhay? Yeah. Pero dahil naka-prepare yung heart niya, di ba? Yung trust niya sa Panginoon, may purpose ka pang, Lord. Amen. Do you have a purpose while you're preparing my heart? Amen? Preparing is the way to success. Amen. Di ba? Sa mga pupunta ng church, hindi kayo pupunta ng church na nakachinelas, na nakapangbahay, you are preparing, right? Hinahanda po natin. And sa pag-prepare natin, meron tayong nakukuhang success. Amen. Sa mga nag-aaral, bakit ka nagre-review? You are preparing. Amen? Para makamit mo yung goal mo na ma-perfect mo yung score mo sa exam. Amen? Amen? Preparation of what? In the mistake. Dapat maging handa po tayo, maging prepared po tayo. Habang naglilingkod po tayo, hinahanda po tayo ng Panginoon sa mga mistake natin. Hinahanda po tayo ng Panginoon sa mga brokenness po natin. Hinahanda po tayo ng Panginoon sa hurts. Amen? At para dumating yung pagkakataon na yon, dumating yung time na yon, diba, you will rely on God. Diba? Hindi ka masasaktan, hindi ka mahihirapan. Why? Because your heart, diba, naglingkod ka ng tapat sa Panginoon. Why? Because sabi sa Hebrew, chapter 9, verse 27, just as people are destined to die once, and after that, to face judgment. Amen? Kaya nga, sabi ko nga, Lord, ihanda mo yung puso ko kasi
Physically, hindi pa ako handa. Why? May pag-aaralin pa ako. May needs pa yun. Kailangan pa makita yung daddy ko, yung daddy niya. Kailangan lumaki siya ng makilala niya ako at makilala niya ang Panginoon. Amen? So, sa season natin, sa lakbayin natin sa paglilingkod, merong mga obstacle ng preparation sa ating mga buhay. Amen? Meron tayong mga pinagdadaanan, di ba? Parang sa isang mag-asawa who promised to love one another. Alam niyo ba, yung preparation na sinasabi ko, this one is preparation for the eternity. Nahanda ka ng Panginoon sa buhay na walang hanggan. Amen. Amen? Kaya nga sabi niya, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. Amen? Alam ng Panginoon, He prepared His Son. Amen? To redeem us. Amen? In that preparation, marami tayong isusurrender. Amen? You have been surrender everything to God. This is the right time to surrender it. Amen? Why? Pag sinabing surrender, meaning to say, binigay mo yung buhay mo sa Panginoon, you are trusting God. Amen? Nagtitiwala ka even you don't know, kung hindi mo alam ang mangyayari. Diba? Hindi mo alam kung ano yung resulta. Amen? Magtitiwala ka pa rin sa Panginoon. Kasi sasabi sa Proverbs chapter 3 verse 5, trust in the Lord with all your heart and do not lean on your own understanding. Sabi sa Proverbs, trusting the Lord is closely connected to fearing Him. Amen. When you trust the Lord, natatakot ka talaga sa Panginoon. Amen. Kaya nga sabi ko sa inyo, yung pagsiserve natin sa Panginoon, nakikita ko ngayon, tignan, nabibless talaga ako sa mga workers ng Panginoon dito sa Hong Kong. Kasi in spite na nagtatrabaho sila, meron pa talagang andun yung heart nila to serve. Di ba, mga Monday to Saturday, trabaho. Pagdating ng Sunday, serving pa rin. Di ba? Nakaka-bless kasi nga yung heart ng mga taga-Hong Kong, grabe. Kaya super blessed. Kaya, sakala siya, hawak nila yung oras nila. Pero pagdating ng Sunday, halos hindi pa sila umatin. Halos pilitin pa sila. Sometimes, maraming ganun sa Pilipinas. Hawak natin yung oras nila. Pero pagdating ng Sunday service, hindi sila maka-attend. Hindi sila makasimba. Di ba? Hindi sila makapagbigay ng papuri sa Panginoon. Amen po ba? Amen. Kaya, nabibless ako. Sabi ko, Panginoon, Lord, buti na lang. Sabi ko, nakatanggap ako sa Panginoon. Kasi nakikita ko yung plano niya. Nakikita ko yung kalooban niya. Navi-visualize ko, grabe yung plano ng Panginoon sa buhay po natin. Amen. Kaya yung mga kapatid na dumadaan sa trials, ganun yung work ng Panginoon. Piniprepare niya tayo. Minomold niya tayo, pinapatibay niya tayo. Why? Because you are serving God. When you serve God, hindi lang puro blessing. Darating talaga, masasaktan ka. Darating talaga, magkakaroon ka ng brokenness. Darating talaga sa buhay mo, mamamatayan ka ng pamilya. Amen. Pero sa pag-continue ng journey natin sa paglilingkod, di ba? God is preparing us. Tama po ba? Piniprepare niya tayo. Kaya kapatid, kung meron man na kino-convict sa inyo right now this morning, lapitan niyo yung pamilya niyo. Tawagan niyo yung mahal niyo sa buhay. Kung meron pang hatred, galit sa mahal niyo sa buhay or wala pang forgiveness, this is the time. Kasi hindi natin alam kung kailan tayo kukunin ng Panginoon. Hindi mo masabi sa mahal mo sa buhay na pinapatawad na kita. Mahal na mahal kita. Di ba? Kaya nga, habang naglilingkod po tayo, ito na yung right time. This is the right time to step up, sabihin natin, or sa mahal natin sa buhay, o sa mga kaibigan natin, na ang Panginoon andyan. Kaya magbalik loob na sa Panginoon. Ibigay na natin yung buong buhay natin sa Panginoon. Amen? Kaya yung paglilingkod natin talaga, it's very important eh. Diba? Kasi, hindi alam na aligid sa ating kaalaman, hindi tayo bumabata. Physically, tama po ba? Pero yung face natin talagang batang-bata. Yan ang mga lingkod ng Panginoon. Diba? Diba? Age, hindi yung age natin eh, diba? Diba? Age is just a number, tama yun, diba? Kaya, yung paglilingkod natin, yung heart natin, still young. Diba? Kung sinasabi sa edad mo, magsonglit ka, magdance ka, why not? Kung sinasabi ng puso mo, ay, kulang ang ushering ha. Diba? Yun ang leading. Mag-a-usher ako umaga. Amen? Parang nililit sa'yo ng Panginoon.
Magpagamit ka. Amen. Amen. This is the right time na mag-ipagamit mo ang buhay mo sa Panginoon, yung service mo sa Panginoon. Kasi sabi nga sa binasa ko kanina, grabe yung service ng Panginoon sa atin. Amen. Nung nagkakasakit ka, tinignan ka niya, pinagaling ka niya. Amen. Binigyan ka niya ng damit. Dinamitan ka niya. Amen. So this is the right time, ibalik sa Panginoon. Diba yung service ng goodness niya sa atin? At the beginning, yung service niya, He gave His life to us. That is the good service to redeem us in our sin. Amen? Yung Panginoon talaga, pag ibibigay natin yung buong buhay natin, kumbaga isik natin siya, diba, makikita natin yung plano niya. Malalaman natin, ito pala yung kalooban ng Panginoon. Kaya mo ako dinala dito sa Hong Kong para makareceive ng salita, makareceive ng salvation, para maabot ko ang aking mga pamilya. Para maabot ko yung mga kaibigan ko. Hindi lang yun. Kaya mo ako dinala sa Hong Kong dito, sa Taiwan, sa Hong Kong, Taiwan, ano ba yun? Sa Hong Kong, kasi parehas lang yung salita eh. Amen. So yun, dito sa Hong Kong, tinanggap ko ang Panginoon para patawarin ko sila. Yung preparation ng Panginoon, di ba? Grabe yung preparation ng Panginoon. Di mo alam, dito pala tayo nililid. Ito pala yung leading ng Holy Spirit. Amen. Dito natin makikita. Kaya nga habang umaattend tayo ng church, umaattend tayo ng mga gawain, we pray about our spiritual understanding na maunawaan natin yung salita niya. Amen. Na kapag attend mo, hindi mo lang pinakinggan dito, ilalabas mo dito. Kapag attend mo sa church, when you go out there, iba yung personality mo. Di ba? Pag nandito ka sa church, talagang maglilingkod. Pero paglabas mo, hindi ganun eh. Pag service mo sa Panginoon, yung paglilingkod mo, mapalabas ka man dyan. Amen. Still ganun pa rin. Why? Alam niyo ba, ang Panginoon, paglabas niyo dyan, andyan, naghihintay. Handa ba kayo harapin? Paglabas niyo dyan, andyan yung mga offer niya. Yung mga pinapain niya sa'yo. Kung kakagatin mo yun, nasa sa'yo yan. Diba? Kaya nga, andito tayo, piniprepare tayo na paglabas mo dyan, meron kang mga sandal, shield of faith. Breastplate, meron kang sandals of faith. Diba? Yung natin, yung faith natin talaga. Meron tayong armor. Meron tayong sandata. Diba? At hindi lingid sa lingid sa salita ng Panginoon. Tayo nakakaranas ng pagsubok. Tama po ba? Amen. Even the man of God, the character in the Bible, di ba, nagkaroon ng mga trials. King David. Sino si King David, di ba? Nagkaroon ng trials. Amen? Lahat ng Moises, nagkaroon ng mga trials. Lahat sila character. Kaya hindi rin lingid sa ating kaalaman magkakaroon tayo ng mga pagsubok. Amen. Magkakaroon tayo ng mga different kinds of pagsubok natin sa buhay. Kaya nga sabi ko, dapat paglabas mo dyan, handa ka. Amen. Handa ka na pagbuga mo dyan, Nanay Dre, wow! Lumayo ka! Lumayo ka sa tanas! Hindi pa nagsasalita, lumalayo na eh. Diba? Ganun yung power of the Holy Spirit. Ganun yung power ng Panginoon. He will protect you. Amen. Iingatan ka ng Panginoon. Sino po ang nabibless sa umagang ito? Ayun, parang ayaw na ako magsalita eh. Ang ingay ni Brother Jordan. Sabi niyo, parang hyper na hyper. Pero ganun talaga po tayo. Sa Kalasyaw po kasi, kailangan po natin ng boses. Kailangan po natin ng loud boses. Pero nga dito, naramdaman ko yung heart, so much calm. Kaya, Lord, kalmahan mo ko lang. Pero ganito talaga ako pag nag-share, medyo galit. Pero hindi ako galit. Ito yung times ko kasi pag nag-share ako, hindi ako pag medyo sumigaw ako, yung mga nakikinig, diba? Kaya kailangan natin ng pampagising. Yes. Amen. Pero sa mukha ko palang gising na kayo. Amen. Ganun ang Panginoon kapag naglilingkod tayo, pinapagwapo, ganda niya tayo. Amen. Hindi niya tayo pinapabayaan. Tama po ba? Kaya sa paglilingkod po natin, ano pong oras ang natin dito?
Ay, sige po, kasi baka dalawang oras. Maybe sige po. Kaya nga po kaya nga nung nag-share si Pastor Rani ng Sunday, sabi nga sa 2 Corinthians 13 verse 14, may the grace of the Lord Jesus Christ, diba? And the love of God and the fellowship of the Holy Spirit with you all. Kumbaga, when we are here, nakikipagkaibigan tayo sa banal na Espiritu. When we are here, diba, the Holy Spirit, the atmosphere, diba, andito. Hindi niya tayo iniiwan. Ang Holy Spirit is para siyang eagle. Agila. Yan yung tulad natin sa isang agila. Ang agila, ang nest niya, hindi yan lumalayo. Iniikutan niya lang yung pugal niya. Iniikutan niya. Every time, ganun lang yung rotation ng kanyang buhay. Ang agila. Ganun ang trabaho ng Holy Spirit. Kahit saan ka maparoon, kahit sa pumunta ka sa CR, kahit saan ka mong lugar na maparoon, di ba? Andyan siya nakabantay. Amen. Binabantayan niya po tayo. Amen. Kaya nga kapag merong conviction, dumarating, oops, parang mali yung sinasabi ko That's the work of the Holy Spirit. Binabantayan po tayo. Andoon siya sa paligid natin. Minamatsyakan niya tayo, binabantayan niya tayo. Ayun, pag dumating sa point na magkakaroon ng trials, di ba? Ang Holy Spirit, He comfort us. Merong revelation, meron tayong, Panginoon, Lord, naaalala mo. Kasi nga, naging kaibigan mo ang Holy Spirit. May the grace of the Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit. That's the thing na sa mga Kristiyano, meron tayong sandata. Amen. Every time na lang talaga ako, ito yung pinaka-the best sa akin Kasi paglabas ko dyan, ang daming temptation. Di ba sabi, ay, pogi. Gumagaling yung mga, ay, pogi. Ako na, Lord, in Jesus' name. In Jesus' name. May asama na ako. Diba? Wag ako. Pero kabutihan yung kahit artista pa yan, di ko papatulan. Kahit siya yung pinaka 100 sexy sa buong mundo, kay Divina pa rin ako. Diba? That is the service of the Lord. May pagmamahal. Amen? Every time you do something, diba? May gagawin ka, may pagmamahal. Diba? While you're serving God, diba? Yun po yung nakikita ko nung nagsiserve ako sa Panginoon. Iniisa niyang alisin yung mga anger, yung pride. Amen? Iniisa niyang alisin yun, yung hindi ka marunong magpatawad. Hindi, pinapatawad na kita. Pero, sabi ko, asawa, pinapatawad na kita. Suyuin mo ako mamaya. Sige, please, pakunti pa. Ganon. Diba? May forgiveness sa atin sa paglilingkod natin sa Panginoon. Kaya nga, humanda po tayo. Sabihin sa katabi mo, humanda ka. Alam mo kasi why? Bakit? God will prepare you something. Amen? God will prepare you something. Listen to this. God will prepare you something. Yes, declare mo to kasi nakita ko may hahanda ang Panginoon sa'yo. This day, may hahanda ang Panginoon sa'yo. And you must be ready of it. Amen? Maging ready ka. Hindi natin, it is either blessing, sabi ko it's either trials, pero you must be prepared. Amen? And this morning, pwede po tayong tumayo kasi may nililid ang Panginoon. Come on. God will minister this morning. Ang Panginoon mag-ministry ngayon sa umagang ito. Sa akin, buhay, nung naglilingkod ako, sabi ko, ihanda mo lagi ang aking puso. Kasi Lord, mahirap maglingkod ng hindi ka handa. Di ba? Kasi pag naglingkod ka, hindi ka handa, matutumba ka. Amen. There will be a distraction while you're still serving. Habang naglilingkod ka, maraming distraction. Habang naglilingkod ka sa Panginoon, maraming pagsubok.
Habang naglilingkod ka sa Panginoon, there will be pain. Habang naglilingkod ka sa Panginoon, there will be brokenness. But the good thing is, He will never leave you. He will never forsake you. Sasabayan ka niya sa mga lakarin mo sa buhay mo. Kaya nga right now, we must set our heart on fire. On fire sa gawain ng Panginoon. On fire sa ministry ng Panginoon. Everything you do, when you are working, do it to glorify God. Sa mga nagtatrabaho po dito, sometimes we feel tired. Sometimes we feel lonely. Sometimes we feel stressful. Kaya this morning, God will prepare you. Hindi ko makalimutan yung word ni Pastora Agape nung umuwi sila ng Pilipinas. Diba? Sabi niya, at the beginning, it's so much painful. Sa buhay mo, sa pasimula ng buhay mo, napakahirap. But look at the brighter side. Tingnan mo yung dulo. Sa dulo, sa paglilingkod mo, amen, may katagumpay. Amen, may kapahingahan. Amen. Kaya kapatid, maging handa po tayo habang tayo naglilingkod sa Panginoon. We don't even know, sabi nga sa kanyang salita, hindi natin alam na bukas buhay ka pa. Kaya ngayon na may lakas ka pang maglingkod, ibigay mo na. Oh Father, oh God, this morning, set us, oh God, on fire. Set our hearts on fire, oh God. Hallelujah. Right now, Panginoon, right now. Lord, kami nagsusumamo sa iyong harapan, Panginoon. Kami, Panginoon, Lord God, lumuluhod sa iyong harapan, Panginoon, Lord God. Give us the heart to serve, oh God, full-heartedly, Panginoon. Sa umagang ito, oh God, gamitin mo kami sa iyong ubasan, Panginoon. Gamitin mo kami, Panginoon, upang ikaw'y malugod lamang, Panginoon. And this very day, Panginoon, you will open up the doors of heaven. Panginoon, oh God, ihanda mo ang aming mga puso, Panginoon. Ihanda mo ang aming mga sarili, Panginoon. I know mahirap ang maging OFW, mahirap magtrabaho, kumayod, pero this is the preparation of the Lord. God is preparing you something big. Open up your hearts, open up your minds. Walk to the right path of the Lord. Oh God, come on, before we minister, come kantahin po natin. Oh, set us fire, oh God. Oh, my soul that I can't contain, that I can't control. I want more of you, God. We want more of you. Come on, God will set you fire. Down in my soul that I can't contain, that I can't control. I want more of you, God. I want more of you, God. Set a fire down in my soul that I can't contain, that I can't control. I want more of you, God. I want more of you. Come on, set a fire, oh Lord. A fire down in my soul that I can't contain, that I can't control. I want more of you, God. I want more of you. Set a fire down in my soul that I can't contain, that I can't control. I want more of you, God. I want more. Set a fire down in my soul that I can't contain, that I can't control. I want more of you. Come on.
time. Pray to God. Pray to God. God will receive you something. Ipapakita ng Panginoon sa iyo yung pusong paglilingkod. Ipapakita ng Panginoon sa iyo yung tamang paglilingkod sa Panginoon. O God, Father, Lord, hindi hatang Panginoon ang edad. Hindi hatang ang panahon, Panginoon, para kami maglingkod sa iyo, Panginoon. Right now, O God, buhay namin ay maglingkod sa iyo. The purpose of our life, the purpose of our life is to serve you, God. Hallelujah, O God, Jesus. That I can't contain, that I can't control. I want more of you, God. I want more of this place. Oh, Panginoon, hallelujah, Panginoon. Can't control, yes, O God. Right now, sinasabi ng Panginoon, sa paglilingkod mo, may mga mangyayaring kakaiba. Sa paglilingkod mo, there will be a revival. Sa paglilingkod mo sa Panginoon, may magbabalik loob sa Panginoon. Sa paglilingkod mo sa Panginoon, all your prayers will be answered. Sa paglilingkod mo sa Panginoon, may forgiveness. Sa pagbabalik mo sa Panginoon, there will be